Paano nga ba maging Pope? Habemus Papam. Yan ang sigaw ng Cardinal Protodeacon mula sa balkonahe ng St. Peter's Basilica na ang ibig sabihin ay may Papa na tayo o We have a Pope. Kasunod nito, ipinapakilala ng Cardinal Protodeacon ang pangalan ng bagong Santo Papa at dito nagsisimula ang panibagong yugto ng pamumuno sa simbahang Katoliko. Sa sandaling iyon, lumalabas ang bagong Papa sa balkonahe upang bigyan ng unang basbas ang buong mundo. Ngunit paano nga ba nagkakaroon ng Santo Papa ang simbahang Katoliko at paano pinipili ang susunod na Papa? Tara, pag-usapan natin yan. Ang kauna-unahang Santo Papa ay si San Pedro. Akala mo siya lang yung may hawak ng manok sa gate ng langit? Hindi lang yun, dahil siya rin ang unang Papa o Holy Father. Isa siya sa 12 disipulo ni Jesus at mismong si Jesus ang pumili sa kanya bilang leader ng mga apostol. Binigyan siya ng mga susi ng langit. Ibig sabihin, binigyan siya ng espesyal na otoridad at responsibilidad na magbukas ng daan para sa mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos at magdesisyon kung ano ang tama at mali para sa simbahan. Hindi siya naging Papa dahil sa eleksyon o pagboto. Itinalaga siya ni Jesus mismo, kaya siya ang naging pundasyon ng simbahang Katoliko. Noong unang panahon, ang Papa ang nagsisilbing gabay, tagapagtanggol at tagapag-isa ng mga Kristiyano, lalo na sa gitna ng matinding pagsubok at pag-uusig ng mga Romano. Sa simula, ang mga obispo at mga tao ng Roma ang pumipili ng susunod na Papa. Walang magarbong proseso, kundi simpleng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga nananampalataya. At alam mo ba, kahit sino, basta bininyagang Katoliko ay pwedeng mahalal na Papa. May mga naging Papa noon na hindi pari, hindi obispo, at minsan hindi rin kilala sa simula. Katulad ng kwento ni Pope Fabian noong 3rd century, isang simpleng magsasaka na hindi kilala, pero biglang napansin ng lahat nang biglang bumaba ang isang kalapati at dumapo sa kanyang ulo habang may eleksyon. Dahil dito, naniwala ang mga tao na ito ay pahiwatig mula sa Diyos, kaya siya ang napiling Santo Papa. Pero hindi palaging madali ang pagpili ng Papa sa mga sumunod na panahon. Madalas, nakikialam ang mga hari at makapangyarihang pamilya, kaya nagkakaroon ng gulo, matinding politika, at sobrang tagal bago makapili ng bagong Santo Papa. May mga pagkakataon pa nga na umabot ng halos 3 taon ang eleksyon. Dahil dito, nagpasya ang simbahan na baguhin ang proseso para maging mas maayos, mabilis at tahimik ang pagpili ng Papa. Noong 1274, formal na itinatag ni Pope Gregory X ang conclave, isang lihim at mahigpit na proseso kung saan ang mga kardinal ay ikinukulong sa isang silid ng sila-sila lang hanggang makapili sila ng bagong Santo Papa. Sa ganitong paraan, natitiyak na ang desisyon ay malaya, tahimik at ginagabayan ng Espiritu Santo. Ang mga cardinal ay mga senior leader ng simbahang Katoliko. Sila ang tagapayo ng Papa at sa panahon ng sede vacante, sila ang namamahala sa simbahan at sila rin ang tanging may responsibilidad na maghalal ng bagong Santo Papa. Kaya kung halimbawa, gusto mo rin maging isang Santo Papa, kailangan mo munang maging cardinal. At maraming proseso ang kailangan mong pagdaanan bago mangyari yon. At magsisimula ka sa pagiging pari. Kaya dapat isa kang lalaki, hindi kasal at handang manatiling celibate o mamuhay ng walang asawa at hindi nakikipagtalik habang buhay. Isang pangakong ginagawa ng mga pari bilang tanda ng kanilang buong pag-aalay ng sarili sa Diyos at sa kanilang tungkulin. Bago ka matawag na father, kailangan mong dumaan sa ilang taon ng pag-aaral sa theology, philosophy at training sa seminaryo. Karamihan pa nga sa mga pari ay may degree sa Catholic philosophy at master's degree sa divinity. Pag na-ordain ka na bilang pari, ma-assign ka sa isang parokya, magmimisa, makikinig sa kumpisal at magbibigay ng guidance sa mga tao. At kung gusto mong ma-promote, kailangan mapansin ang trabaho mo at mapasama ka sa mga paring nakikita ng mga nakatataas bilang may potensyal na maging leader. Sa loob ng Vatican, may tinatawag silang secret list ng mga paring posibleng gawing obispo. Hindi ito parang popularity contest. Dito, kailangan mong dumaan sa matinding background check, interview at matagal na obserbasyon. Ang mga nuncio na parang ambassadors ng Vatican ang nangangalap ng impormasyon tungkol sa iyo. Kinakausap nila ang mga obispo, pari at ilang piling lay people
para malaman kung ano ang reputasyon mo, ugali at galing mo bilang leader. Kapag tapos na ang investigasyon, pipili ang nunsyo ng 3 pari o terna at ipapasa ang listahan sa dicastery for bishops sa Vatican. Dito, rerepasuhin at pagbobotohan ng mga opisyal ang mga pangalan at irerekomenda sa Santo Papa. Ang Papa ang may final decision kung sino ang magiging bagong obispo. Kapag napili ka, ikaw na ang magiging bagong obispo, isang leader na nangangasiwa sa maraming simbahan sa isang malawak na lugar. Pero simula pa lang yan. Mula sa libu-libong pari at daan-daang obispo, iilan lang ang umaabot sa susunod na level, ang pagiging cardinal. Ang cardinal ay personal ding pinipili ng Santo Papa dahil sa kanyang natatanging galing, kabutihan at paglilingkod sa simbahan. Ngayon, bukod sa pagiging tagapayo at katuwang ng Santo Papa, isa sa pinakamahalagang papel ng cardinal ay ang paghalal ng susunod na papa. Kapag nagbitiw o namatay ang kasalukuyang Santo Papa, kailangang maghanda ang mga cardinal para sa conclave na gaganapin ilang araw matapos mabakante ang pwesto. Sa unang araw, magsasama-sama sa Vatican ang mga cardinal na 80 years old pababa. Oo, hanggang 80 lang. Ayon kasi sa patakaran ng Vatican, ang mga lampas 80 ay baka hindi na physically at mentally fit para sa bigat ng desisyong kailangang gawin. Magsisimula sila sa isang misa at pagkatapos ay magpoprosesyon papunta sa Sistine Chapel. Matapos ang huling pagdarasal, babanggitin ang extra omnes bilang hudyat na kailangan nang lumabas ang lahat ng hindi kasama sa pugboto. Dahan-dahang isasara ang mabibigat na pinto ng Sistine Chapel at maiiwan sa loob ang mahigit 100 cardinal electors. Wala nang cellphone, walang media, at wala nang labasan. Isa-isa, kukunin ng bawat cardinal ang kanilang balota, isang papel na may nakasulat sa itaas na Eligo in Summum Pontificem o I elect as Supreme Pontiff. Sa ibaba, maingat nilang isinusulat ang pangalan ng napili nilang kandidato. Hindi sila pwedeng bumoto para sa sarili nila. Maayos nilang tinutupi ang balota, itataas para makita ng lahat, at dahan-dahang lalapit sa altar sa harap ng napakalaking painting na Last Judgment ni Michelangelo. Tahimik nilang binibigkas ang isang panalangin na tanda ng katapatan at ihuhulog ang balota sa isang espesyal na chalice. Pagkatapos bumoto ng lahat, 3 cardinal na tinatawag na scrutineers ang magbibilang ng boto. Isa-isa nilang binubuksan ang bawat balota, pinabasa ng malakas ang pangalan at inililista ito. Kailangan makakuha ng 2/3 ng boto ang isang cardinal para mapili bilang susunod na papa. Sa bawat balota, tinutusok nila ito ng karayom at pinagdudugtong-dugtong gamit ang sinulit. Pagkatapos makuha ang resulta, ang mga balota ay dadalhin sa espesyal na stove sa gilid ng chapel. Dito, may mga nakahandang kemikal na hinahalo sa mga balota para makagawa ng usok na itim at usok na puti. Kapag itim ang usok na lumalabas, ibig sabihin ay hindi pa naabot ang 2/3 ng boto. Pero kapag puti na ang usok, sinyales ito na nagkaisa na ang mga cardinal sa pagpili ng susunod na Santo Papa. Sa labas, libo-libong tao mula sa iba't ibang bansa ang nag-aabang, nagdarasal at tumitingala sa chimney ng chapel. Sumisingaw na ang makapal na usok mula sa chimney. Ito ay kulay itim, kaya alam ng lahat na wala pang nahalal na bagong Santo Papa. Sa loob, may oras sa mga cardinal para magdasal, kumain at magpahinga. Sa bawat round, inuulit ang proseso, pagsusulat ng pangalan, pagbibilang at pagsunog ng balota. Walang kampanya, walang debate, at bawal mag-promote ng sarili o mag-impluwensya ng iba. Bawat boto ay mula sa sariling panalangin at konsensya, hindi dahil sa majority, trip lang o pressure ng iba. 4 na beses pwedeng bumoto kada araw, 2 beses sa umaga, 2 beses sa hapon. Kahit matagal ng tradisyon at may mahigpit na mga patakaran ang proseso ng conclave sa pagpili ng papa, may kapangyarihan pa rin ang kasalukuyang papa na baguhin ang mga ito. Halimbawa, binago ni Pope Benedict XVI ang ilang bahagi ng proseso noong 2007 at 2013, gaya ng pagpapaaga ng pagsisimula ng conclave kung naroroon na ang lahat ng cardinal electors at pagpapatibay ng mga parusa para sa mga lalabag sa lihim ng proseso. Kaya, maaaring baguhin ng papa ang proseso ayon sa pangangailangan ng panahon. Ngayon,
Habang naghihintay ang mga deboto, panibagong usok na naman ang lumabas mula sa chimney. Sa pagkakataong ito, nasilayan na ng milyon-milyong deboto mula sa labas ng St. Peter's Square hanggang sa mga TV screen at gadgets sa buong mundo ang paglabas ng puting usok. Kasabay ng malakas na tunog ng kampana, hudyat na may bago ng Santo Papa. Ngayon, ang napiling bagong Santo Papa ay may malaking responsibilidad bilang pinuno at gabay ng simbahang Katoliko sa buong mundo. Sabi nga nila, ang pinakamabisang lider ay yung hindi naghahangad ng kapangyarihan, kundi bukal sa loob ang maglingkod ng tapat at patas para sa lahat. Importanteng katangian kung paano maging Santo Papa. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.